Alam niyo, pag pinag-usapan po ang Panginoong Jesucristo, wala pong middle ground. Wala pong neutral. Wala pong black or white. It's either you love Jesus or you hate Jesus. It's either you rebel against Jesus or you submit yourself to the Lordship of Jesus Christ. Yung babasahin po nating teksto ngayon ay nagpapakita po ito ng dalawang pananaw tungkol po kay Jesus. Ang isa po ay pananaw ng sanlibutan, yung isa naman po ay pananaw ng tunay na sumampalataya na kay Kristo. Taas nga po kami ng mga sumampalataya na kay Kristo. Yan, ano po? So alam na po natin yung sagot sa ating pong tanong na yan. Jesus, dead or alive? Ano po ang sagot? Parang may narinig akong dead. Ulitin mo natin, Jesus, dead or alive? Alive. Basahin po natin ang Acts chapter 25, verse 18 and 19 mula po sa New Living Translation. Sabi po doon, but the accusations made against him, kay Pablo, weren't any of the crimes I expected. Si Festus po ang nagsasalita nito at nagkukwentuhan po sila ni Haring Agripa at ikinikwento po niya kay Haring Agripa yung kaso ni Pablo, isang preso na hinuli po nila dahil nangangaral po ng mabuting balita. And sabi po dito, instead, it was something about their religion and a dead man named Jesus, who Paul insists is alive. Doon po natin kinuha yung ating teksto. No? Naka-underline po doon yung dead, yung Jesus, tsaka yung alive. Yung word na Jesus, nasa gitna ng dead at alive. So parang may pagpipilian. A dead man, sabi po nila, named Jesus, pero ito naman si Pablo, he was insisting that Jesus is alive. Sabi po sa ASV, affirmed. Yung pong insist na, yung verb na affirm, na insist. Affirmed. Sabi po sa Amplified, kept asserting over and over. Sabi po sa NIV, claimed. Claimed daw po ni Pablo. Sabi sa New Life Version, kept saying. Sabi po mga kapatid sa Magandang Balita Biblia, iginigiit. And sabi po sa Filipino Standard Version, pinaninindigan. And so, sinasabi po ng sanlibutan, patay daw po ang Jesus na ito. Pero si Pablo, he was affirming, he was asserting over and over, he was claiming, he kept on saying, patuloy po niyang iginigiit at pinaninindigan. And so, mula po sa talatang ito, dalawa po ang pananaw tungkol kay Jesus. No? Ulitin ko po, patay si Jesus ba? Patay ba si Jesus? O siya po ay buhay? No? Bakit po mga kapatid, napakahalagang pag-usapan natin to? Kasi nakatira po tayo ngayon sa isang mundong palalim ng palalim ang pagiging militante at bayolente sa paglaban po kay Kristo. Amen? Kapapanalo lamang po sa states ng kanilang bagong presidente, buti na lamang po yung nanalo, Republican. Mas naglilin sa Biblia. Mas naglilin po sa katuruan ng Diyos. Bakit? Kasi doon po sa yung mga asul naman, yung Democrats, medyo makakaliwa po sila. No? Ayaw po nilang manampalataya, ayaw po nilang maniwala. In fact, yung po kanilang kandidato nung nag-i-speak, biglang may sumigaw po doon na Christ is King. May sumisigaw po doon sa crowd. Christ is King. Nung marinig po ng kandidato ng Democrat, sabi niya, you are at the wrong rally. So, hindi ito ang rally kung saan dapat mong isigaw ang Christ is King. Buti na lang natalo po sila. Ano po? Ang nanalo po ay yung Republicans, bagamat marami rin pong galit. So, pag-pray po natin ng states. Ano po? So, nakatira po tayo sa isang mundo na pabayolente at nagiging lalong militante laban kay Kristo. Laban po sa Kristyanismo. Laban po sa Bible. Laban po sa katuruan na Kristyanismo. At nakakabahala po mga kapatid dahil maging sa mga gawain ng Diyos, laban din po ang mundo. At nakakalungkot dahil sa kabila po ng lahat ng ito ay mahirap pong isipin na ang isang tagasunod ni Kristo ay haharap po sa mga pangyayaring ito na wala po siyang pakialam. It does not matter kung sa Kristiyanong ito, kung si Kristo ba ay ipalagay na buhay o kung si Kristo ba ay ipalagay na patay. Bakit po walang pakialam minsan mga Kristiyano? Kasi nga po, kulang po sila sa alam. Amen mga kapatid?
Sabi mo sa katabi mo, kaya mag-aral tayo. Para hindi po tayo kulang ang alam. Para sa mundong ito, patay po si Jesus. In fact, ang iba po na nasa mundo, sinasabi po nila that Jesus did not exist. Kung pag-uusapan po yung pag-iral ni Kristo, wala pong Jesus na nag-exist. So, ganun po talaga itinatatwa si Kristo. Walang kabuluhan dahil patay. At dahil nga patay, walang kabuluhan, hindi dapat pagpasakupan. Ngunit para po sa isang tunay na tagasunod ni Kristo, gaya po ni Pablo, angkop po na ipagsabi. Angkop po na kumpirmahin. Angkop po, mga kapatid, na ipangalat. Angkop po na ipagpilitan. Angkop po na igiit at panindigan ng paulit-ulit na buhay si Kristo. Amen, mga kapatid? Pwede bang palakpakan po natin ang buhay na Kristo? Praise God. Kaya mamili po tayo, Jesus, dead or alive. Alam po ba natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay hindi naman po binubuo ng mga sunod-sunod na pangyayari? Ang buhay po natin ay hindi naman binubuo ng mga sunod-sunod na kaganapan. Ang buhay po natin ay binubuo ng sunod-sunod na pagdidesisyon. Sabihin nga natin pagdidesisyon. Habang may nangyayari. Okay, bigyan ko po kayo ng example. Sa EDSA, pag nakasakay ka sa helicopter, tinignan mo ng bird's point of view, bird's eye view. Makikita mo na nangyayari ang isang pangyayari, nagaganap ang isang pangyayari. Ano po yun? Paglalakbay. Lahat po ng kotse, lahat ng sasakyan ay naglalakbay. May nangyayaring paglalakbay sa lahat ng nasa EDSA. Pero pansinin po natin, mga kapatid, na meron po mga sasakyan na kumakaliwa. Nagdidesisyon yung driver na kumaliwa. Meron namang sasakyan na kumakanan. Meron namang sasakyan na pumapasok sa bus lane. Meron namang sasakyan na dumidiretso. Meron namang sasakyan na humihinto. Lahat po sila nakakaranas ng isang pangyayari. Ano po yun? Paglalakbay. They are on a journey. Pero, habang naglalakbay po sila, gumagawa po sila ng kanya-kanyang desisyon. Ano po? Ang buhay po ay hindi po sunod-sunod na pangyayari, kundi sunod-sunod na paglalakbay. Naalala ko po yung isang matandang nasa gitna po siya ng hagdanan. Tapos sabi sa kanya ng kanyang apo, "Lolo, ano pong ginagawa niyo sa gitna ng hagdan?" Napatigil si Lolo kasi nandun nga siya sa gitna ng hagdan. Sabi niya, "Hindi ko nga alam po kung ako'y aakyat o bababa." No? Nangyari na po ba sa atin yan, mga kapatid? Na ikaw ay nasa gitna ng hagdan, tapos hindi mo alam kung ikaw ay aakyat o bababa. Kapag nagbukas yung elevator, ano ang tanong noong may hawak ng elevator? Bababa ba o aakyat? Magdesisyon ka. Ano po? Mamaya po, magaganap po ang tanghalian. Tama, mga kapatid? May iwasan ba natin yung pangyayari ng tanghalian? Hindi, dadating yan mamaya. Pero ang tanong, mga kapatid, ikaw ba ay magluluto o order na lang? No po? O makikikain? Ikaw ang mag-decide, mga kapatid, kasi mangyayari yung tanghalian mamaya. Habang nangyayari po, mga kapatid, yung Lunes hanggang Biyernes, lahat po tayo baka bukas Lunes na naman, mangyayari na naman ang Lunes, hanggang Biyernes na uli yan, hanggang Sabado na po uli yan. Pero magde-decide ka, ikaw ba ay papasok o absent? Habang nangyayari ang pag-aaral sa lahat ng estudyante, ano sabihin ng anong desisyon ng estudyante? Ako ba ay magtutuloy o titigil na lang? Habang nagaganap po, mga kapatid, ang pagliligawan, ano ang desisyon? Sasagutin ba o babasti din? Habang nangyayari po, mga kapatid, ang hindi pagkakaunawaan, magpapatawad ba o mananatili sa sama ng loob? Habang may krisis kang pinagdadaanan, ang pagpipili, mananampalataya ka ba o bibigay ka na lang? Kaya pag-usapan po natin, mga kapatid, pumili ka. Jesus, dead or alive? Ikaw din na nanonood ngayon. Is Jesus dead or is Jesus alive? Pagdating po sa stand niya kay Kristo, si Pablo po nakapili na. Yan sana po, sabi ko kanina, nakapili na rin tayo. Pero bakit po gano'n yung pagpupursige ni Pablo na pinagpipilitan po niya that Jesus is really alive? Meron po kasi siyang karanasan. Sabihin mo natin karanasan. Sabihin mo natin experience. Tingnan niya po natin yung Acts chapter 22 verses 6 to 15. Bago po natin ito basahin, sino ba si Pablo? Si Pablo po, mga kapatid, ay isang Hudyo at siya po isang Pariseo. At bago po siya maligtas, mga kapatid, nagbabahay-bahay po siya para kunin yung mga mananampalataya ni Kristo
at sila ay paparusahan at sila po ay patayin. So nagbabahay-bahay si Pablo to kill Christians. Ano po? Tapos, papunta po siya ngayon sa Damascus, and eto na yung istorya natin. As I was on the road, si Paul nagsasabi nito, approaching Damascus about noon, a very bright light from heaven suddenly shone down around me. Notice mga kapatid, anong oras po siya naglalakbay? Bigyan niyo nga ako ng oras. Mga alas 12. Ano po? And yet, sabi po ng verse 6, a very bright light from heaven suddenly shone down around me. Gaano po kaliwanag, mga kapatid, ang alas 12 kung walang bagyo? Sobrang liwanag. And yet, sabi ni Pablo, may liwanag na mas maliwanag pa sa alas 12. Can you imagine that? Alas 12 na, tanghali na, napakaliwanag na, pero napansin ni Pablo na meron pang liwanag na mas maliwanag sa kaliwanagan ng 12 noon. Sino kaya ito? And so dahil po doon, I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Tanong, sino ba talaga ang pinipersecute ni Pablo? Yung mga Kristiyano. Tama po mga kapatid? And yet this voice was saying, pinipersecute yung mga Kristiyano, pero sa totoo lang, ako ang iyong pinipersecute. Nakaka-comfort po ba yun sa atin mga kapatid? Amen mga kapatid. Kapag nagsishare ka ng gospel, tapos sinimangutan ka, sino talaga ang sinisimangutan? Si Lord. Amen mga kapatid. Kapag nag-aakay ka ng tao kay Kristo, o kaya nagbabahay-bahay ka, nagsishare ka ng gospel, o kaya ikaw ay nagbibigay ng tracts. Alam niyo, na-bless po ako kagabi, magkausap po kami ni Brother John De Castro. Si John po ngayon mga kapatid. Hi John! Si John po ngayon ay nasa London. Nagda-drive po siya ng double-decker bus. Pero yun si John, nagda-drive ng double-decker bus. Ang ganda-ganda ng kanyang double-decker bus. Kulay pula. Hanggang doon po sa London Bridge, 1 hour. Hindi ko alam kung saan siya namumula eh. Tapos 1 hour ulit. Tapos ipinakita ni John, sabi ni John, Pastor, ito po ginagawa ko sa bus. Alam niyo po yung mga upuan may trucks. Eh, nung nakita ko po na may truck, sabi ko, wow, ang sarap naman. Pero natakot din po ako sa kanya dahil itong mundo ito, mga kapatid, ay violente nga sa paglaban kay Kristo. So sabi ko sa kanya, paano yung kapatid kapag halimbawa na-discovery nila na ikaw pala ay naglalagay ng trucks diyan sa bus mo? At pag ikaw ay nahuli, baka mawalan ka ng trabaho. Sabi ni John, totoo naman po, Pastor, na meron pong consequence, marahi. Pero, hindi ko po alam kung ano po mangyayari, pero salamat sa Panginoon, iniingatan niya ako. Amen mga kapatid. Praise God. Bakit? Kasi nga, ito, si John, ay katulad ni Pablo. Si John mga kapatid, ay naniniwalang si Kristo ay buhay. You will never do that if you believe that Jesus is just a dead person. Na siya ay isi-share mo sa iba, samantalang siya pala naman ay patay. Ito po si Jesus, nagsasalita kay Saulo. Why are you persecuting me? Meaning kapag pinersecute mo ang mga anak ng Diyos, sa totoo lang, ang pinipersecute mo ay si Kristo. Amen mga kapatid? Kaya wag po tayong panghihinaan ng loob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Ibahagi po natin si Kristo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At kung masigawan tayo, ano naman? Si Kristo nga mga kapatid ay dumugo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid? Maliit na bagay na tayo po ay masimangutan. Maliit na bagay na tayo po ay mapagsarahan ng pintuan. Maliit na bagay na maitapon yung binibigay nating tracts at makita natin nakalukot na dahil hindi binasa. Maliit na bagay yun mga kapatid. Bakit? Dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, nag-alay siya ng buhay doon sa krus upang iligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Jesus will love you. Ano po sabi sa verse 8 mga kapatid? Who are you, Lord? Sabi ni Saul, I asked. And the voice replied, I am Jesus the Nazarene, the one you are persecuting. The people with me saw the light but didn't understand the voice speaking to me. I asked, what should I do, Lord? And the Lord told me, get up and go into Damascus, and there you will be told everything you are to do. I was blinded by the intense light, alas 12 ng tanghali, and had to be led by the hand to Damascus by my companions. You see,
Si Pablo po, si Saulo, unang pangalan po niya, siya po ay nakakakita, pero siya po ay nabulag. He was led by the hand to Damascus by his companions. Verse 12, a man named Ananias lived there, doon sa Damascus. He was a godly man, deeply devoted to the law, and well regarded by all the Jews of Damascus. He came and stood beside me and said, Brother Saul, regain your sight. And that very moment, I could see him. Ano po? Ang ganda na po mga kapatid. Dito sa istorya natin mga kapatid, si Saulo po na dating makasalanan ay nagkaroon po ng breakthrough. Only kay Jesus natin mararanasan mga kapatid yung pagkawala ng pangit sa atin at pagkakaroon naman ng mabuti sa atin. Ulitin ko po, only through Jesus mararanasan mo na mawala ang pangit sa iyo at maidagdag naman sa iyo ang mabuti. Bakit mga kapatid? Sapagkat kay Pablo nawala po yung kanyang pagiging makasalanan, ililigtas na siya ng Panginoon, tapos dito naman he regains his sight. Tanong kapatid, may nawawala ba sa iyo? May nawawala ba sa buhay mo ngayon kapatid? May kulang ba sa iyo? Let Jesus give you back what you lost. Amen mga kapatid? Hayaan mong idagdag sa iyo ni Kristo yung anumang nawawala sa iyo. He came, sabi sa verse 13, and stood beside me and said, Brother Saul, regain your sight. Verse 14, then he told me, the God of our ancestors has chosen you. Sabi nga natin, chosen you. To know His will. Wow, sarap na po mga kapatid. Pag anak ka na ng Diyos, God chooses you to know His will. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na bobo. Hindi ka na mangmang. Ano po? Ginawa niya yun kay Pablo, ginagawa niya yun sa bawat isa sa mga anak niya. Nalalaman na po natin ngayon yung kanyang kalooban. And so, si Paul, sinabihan po ng Panginoon, through Ananias, to see the righteous one and hear him speak. For you are to be his witness, telling everyone what you have seen and heard. Verse 16. Wala na? Hanggang 15. Ano po? So, gaya po ni Pablo, na meron po siyang karanasan kung paano niya nakilala si Kristo. Tayo din po, mga kapatid. Hindi na po natin patatayuin isa-isa rito sa harapan. Meron din po tayong kanya-kanyang kwento at karanasan kung paano tayo hinanap ni Jesus. Amen, mga kapatid? Hindi ikaw ang naghanap kay Jesus. Ayaw mo kay Jesus. Ang naghanap ay si Jesus sa'yo. Kaya nga, sabi po ng Luke chapter 19 verse 10, For I came that they may have light. No? I came to seek and to save the lost. Naparito ako, sabi ni Kristo, para hanapin at iligtas ang nawawala. Salamat na lang hinanap ka ni Kristo. Salamat na lang hinanap tayo ni Kristo. At meron po tayo, sige, palakpakan po natin si Lord. Praise God. At bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang kwento. Pagka tayo po ay nag 2x2, at sinabi natin, sige nga, magkwentuhan nga tayo kung paano tayo naligtas. Meron kang sariling kwento. Kung paano ka niligtas ng walang hanggan, kung paano ka pinatawad, kung paano ka nilinis sa lahat ng iyong mga kasalanan, kung paano ka biniyayaan ng lahat ng bagay na mabuti, at kung paano ka patuloy na binabago ng ating Panginoon ngayon. Ano ho? Kaya po, naalala ko yung kanta ni James Huey ng Christ for the Nations Music, 1998. Sabi po doon, when I think about the Lord. Alam po natin yan. Kantahin nga natin. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah. Kapag naiisip mo kung paanong iniligtas ka ng Panginoon, kung paano ikaw ay binago niya, kung paano ikaw na dati papunta sa impyerno, pero ngayon ikaw ay punta na sa langit. Kung paano ikaw na dati nandun ka sa kadiliman, pero ngayon ikaw ay nasa kaharian na ng kaliwanagan ng kanyang anak. It makes you wanna shout.
Kaya pag nagigising po tayo sa umaga, nagpupuri po tayo sa Panginoon, Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na namang ito. Amen, mga kapatid. Kami kanya-kanya po tayong kwento. Gaya po ni Pablo. Pero, balik po tayo sa salita ng Diyos. Paano tayo makatitiyak talaga? Para natin panghahawakan na totoo yung sinabi ni Pablo na buhay nga talaga si Jesus. Isa pang talata. 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 8. Ito yung sabi ni Paul. I passed on to you what was most important. Ano daw po ipinapasa ni Pablo, mga kapatid? Most important. Pagka ba, most important, superlative na. Pagka most important, is there something still more important than the most important? Wala na. It is already the most important. And we wonder, ano kaya yung most important na sinasabi ni Paul? Sabi ni Paul, I passed on to you what was most important, and what had also been passed on to me. Christ, ito na yung most important. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried, and He was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. Ito po yung mabuting balita. Ito po yung magandang ipasa, pinakamahalagang ipasa, mga kapatid, sa atin pong mga kakilala. Ngayon, magpapasko na. Babatiin lang ba natin sila ng Merry Christmas? Tapos yung spelling pa natin ng Christmas, X. Sabi nila, ayon sa math, unknown. Ano po? Sabi naman nila, hindi cross po yun. Yung X, ba't nakatumba? Dapat kung nakatayo yan, Tiyan. Timas. Buuin naman po natin, mga kapatid, Christmas. Why? Because there will be no Christmas without Christ. Amen, mga kapatid? And so, pag bumati po tayo ng Merry Christmas, dagdagan po natin, mga kapatid, lagyan po natin ng tracts, lagyan po natin ng ibang dedication doon. No? Pwede sabihin po natin, may this Christmas find you receiving Christ, believing Christ as your Savior and Lord. Amen, mga kapatid? Para hindi lang Merry Christmas na from, tapos pag nabasa, riregaluhan ka rin kasi niregaluhan mo siya. No po, hindi lang po exchange gift ang nangyari, kundi you shared the gospel. Why? Kasi sabi ni Paul, it is the most important. Amen? It is the most important. Namatay po si Kristo para sa ating mga kasalanan, tapos inilibing po siya, tapos pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay nabuhay na maguli. Hindi po ayon sa sabi-sabi, sabi po ng talata, as the scriptures said. May pinangahawakan. Hindi po haka-haka, hindi po kuro-kuro, hindi po chismis. Tuloy po natin, mga kapatid. Sabi sa verse 5. Ito na yung sinasabi natin na patotoo. He was seen. Sabihin nga natin, He was seen. So, hindi lang po si Pablo pala, mga kapatid, ang naka-experience at nakaranas ng nabuhay na Kristong ito. Na kumausap po sa kanya sa daan ng Damasco. Bakit? Sapagkat may nakakita pa kay Kristo. He was seen by Peter. And then by the 12. Pag sinabi natin by the 12, kasama ulit si Peter doon. Patay na po si Judas dyan, mga kapatid. And ayon po sa Book of Acts, may pumalit po kay Judas, si Matthias. Kaya hindi po sila 11, 12 na po ulit sila. So ang unang nakakita, si Pedro. Tapos, yung 12, yung 11 kasama si Peter. And then sabi sa verse 6, after that, he was seen, na naman, by more than 500 of his followers at one time. Parami po ng parami yung nakakakita kay Jesus. Most of whom are still alive, though some have died. Of course, buhay pa po sila nung isinulat po ni Pablo yung talatang yan. No? Marami po sa kanila buhay pa. And then, sabi po sa verse 7, then, he was seen. Sabi naman natin, he was seen. May nakakita na naman sa kanya. By James. And later, by all the apostles. Last of all, as though I had been born at the wrong time, I also saw him. Bakit po sinabi ni Pablo, mga kapatid, that he was born at the wrong time? Hindi naman siya kasi original na kasama doon sa 12. Hindi siya naman kasi original na apostle na kasama ni Jesus Christ na 3 years magkakasama po sila. Na-meet po ni Pablo si Jesus nung patay na po si Jesus at nabuhay na maguli. Tapos saka siya tinawag na apostol. Kaya sabi niya, I am born, or I have been born at the wrong time. So he never saw the physical Jesus. And yet, eto si Pablo, ready to die.
In fact, si Pablo po mga kapatid ay namatay. Ano po? Ready to die and offer his life because he knew that Jesus was alive. The truth of the matter, mga kapatid, and the blessing in this is that Jesus was not only alive for the sake of being alive. Hindi po nabuhay si Kristo para lang masabi na, okay, buhay na ako. Hindi po mga kapatid. Nabuhay si Kristo para tumira sa'yo. Ulitin ko po, nabuhay si Kristo para tumira sa'yo. Ulitin ko po, mahina pa yung amen. Nabuhay si Kristo para tumira sa'yo. Amen mga kapatid? Hallelujah! Kasi kung nabuhay lang po si Kristo, tapos buhay lang siya, at hindi siya nananahan sa atin, anong ginagawa ni Kristo? Wala pong layunin. And yet, sabi ng Biblia mga kapatid, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Ulitin ko po. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Naka-underline na po yung Christ Jesus is in you. Sabihin mo sa katabi mo, Christ Jesus is in you. Amen mga kapatid? Nananahan sa'yo si Kristo. Ibig sabihin, itong Kristong ito na napako sa krus, itong Kristong ito na inilibing and after 3 days ay nabuhay mula sa mga patay, right now, real time, nananahan po siya sa'yo. Ang tanong na lang, do you not realize it? Ang tanong na lang, do you even realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, sabi po ni Pablo, if you fail the test. Ibig sabihin, unless, of course, kung hindi ka naman talaga ligtas in the first place. Kasi when you test your heart, when you test your spirit, when you test your mind, when you test the experience, mga kapatid, at masasabi mo, hindi ka naman talaga kasi sumampalataya kay Kristo. Therefore, hindi pa siya nananahan sa'yo. Pero since sumampalataya ka na kay Kristo, then Christ is in you. Amen mga kapatid? Pagtinginan nga po yung mga pinananahanan ni Kristo, tingnan mo nga yung mukha ng katabi ho. Ganyan, ang ganda po ng mukha, mga kapatid. Ng mga pinananahanan ni Kristo. Now, nang sabihin po ni Paul ito mga kapatid, Christ Jesus is in you, hindi po siya nagsasalita poetically. Hindi po siya nagsasalita metaphorically. Hindi po siya nagsasalita symbolically mga kapatid. Hindi po siya nagsasalita na parang, kunya-kunyarian lang that Christ Jesus is in you. No, He truly meant that Christ Jesus is literally, practically dwelling inside every one of His born-again believers. So, hindi po ito symbolically lang. Tayo po mismo mga kapatid, tayo rin, gaya ng mga taga-Korinto, mahalagang tanggapin po natin itong katotohanan ito, that Christ is not merely outside of us, na parang saklay na tumutulong po sa atin habang tayo po ay nandito sa mundong ito, no mga kapatid, He really dwells inside of us. Nakatira po siya mismo sa atin. At meron pong 4 na distinct activities si Jesus. Para masabi pala talaga natin na, nakatira nga talaga sa akin si Jesus Christ. 4 na activities. Ano-ano po yan mga kapatid na 4? Gamitin po natin yung word na Lord. L-O-R-D. Ready na kayo mga kapatid? Paano mo nalaman talaga kapatid na buhay si Kristo? L. Because of His leadership. Sabihin mo natin leadership. Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. So the life I now live in the body, I live because of the faithfulness of the Son of God. Kaninong faithfulness? Sa'yo ba? Ikaw ba ang faithful, kapatid? Hindi. I live because of the faithfulness of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. So kita po natin dito mga kapatid, yung leadership. Dito po sinasabi ni Pablo na, okay, I live in a certain way, ginagaya ko po si Kristo. Hindi po mga kapatid. Hindi rin po sinabi ni Paul dito na, okay, I glorify Christ by my behavior. Behavior ko pa rin ito, pero sana, I pray na yung behavior ko, yung behavior na ipinapamuhay ko, sana makaglorify sa Kanya. Hindi po mga kapatid.
Ang sabi po mga kapatid ni Paul, Christ lives in me. Wala na pong lilinaw pa dyan. Nakatira talaga sa akin si Kristo. This new life, mga kapatid, is more than imitation o panggagaya. Okay? Kasi yung iba po, akala po nila, ang pagsunod kay Kristo, gagayahin mo si Kristo. Well, kung gagayahin mo si Kristo, paano pag nakakita ka ng bulag? Pupulot ka rin ng putik? Gagawa ka rin ba ng putik, tapos ilalagay mo doon sa kanyang mga mata? Kasi nga, ginagaya mo si Kristo. Pag umattend ka ba ng kasal, lahat ng tubig na iyong makikita, gagawin mong wine. Kasi nga, ginagaya mo si Kristo. No, mga kapatid? It is more than imitation o panggagaya. It is incarnation o pagkakatawang tao. Yun po yung English word sa pagkakatawang tao ni Kristo. He became man. Nung dumating po si Kristo rito, mga kapatid, He is God, and then He became man. Yun po yung incarnation. Pero nung umalis na po si Kristo, nabuhay na siya mula sa mga patay, bumalik na siya sa langit, at ngayon tayong mga sumampalataya na sa Kanya ay pinananahanan niya, ano na ang Kanyang katawan? Kanino ng katawan ang gamit niya? Sa atin. Sino ba nakatira sa iyo, kapatid? Si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang katawan ni Kristo. Bakit, mga kapatid? Nakatira na siya sa iyo eh. So, ikaw na ngayon yung ginagamit ni Kristo. Yung kamay mo, gagamitin na ni Kristo yan. Dati, kung yung kamay po natin, nagagamit sa kung saan-saan, ngayon po, yung kamay natin, kay Kristo na. Kung dati, yung isip natin, kung ano-ano pinag-iisip, nung hindi pa tayo pinananahanan ni Kristo, pero ngayon, itong isip na to kay Kristo na. Kaya nga sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, we have the mind of Christ. We hold the thoughts, the feelings, and the purposes of His heart. Amen, mga kapatid? Itong dilang ito, tsaka itong bibig na ito, mga kapatid, na dati ay sa'yo, at ginagamit pa nga ni Satanas, mga kapatid, pero ngayon, pinananahanan ka na ni Kristo, kanino na yan? Kay Kristo na. Kaya nga tayo po, nagsasaysay na ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga, binabago na ng Diyos ang ating mga salita. Why? Because Christ now is incarnated in you. Ikaw na yung katawan o pinananahanan ni Kristo. Amen, mga kapatid? Malapaan mo natin si Lord. Yun po ibig sabihin ng Christ lives in me. Nililinaw po ni Pablo that Christ truly lives in His believers. Ano po ba yung sikreto ng Christian life? The secret of the Christian life is not that we behave like Christ, but that we allow Christ Himself to be the leader of our lives. Hayaan mo si Kristo ang mag-lead sa iyo. At para mangyari ito, mga kapatid, babalikan natin yung Galatians 2:20. There are 3 decisions that must happen para i-lead tayo ni Christ. Pinag-usapan po natin dito yung L, leadership. What are the 3 decisions, ayon po doon sa ating talata, na dapat po nating gawin para talagang mapangunahan tayo ni Kristo? Letter A, there must be a relinquishing. Sabihin natin, relinquishing. Ano Tagalog ng relinquishing? Pagbibitaw. Sabi mo sa katabi mo, may bibitawan ka. Amen? Minsan, mga kapatid, para maranasan natin yung blessing ng Diyos sa buhay natin, may binibitawan tayo. Kaya natin minsan hindi maranasan yung blessing sa buhay natin. Wala nang question sa blessing ni God. Nirelease na niya para sa atin na, and yet, minsan hindi natin maranasan kasi meron pa tayong mga hindi binibitawan. Pero pag binitawan mo na, biglang nare-release yung pagpapala ng Panginoon. At talaga namang nandun na. Nakaamba na. Nasa gate na. Hindi mo lang binuksan. Bitawan mo. Sabi ni Paul, it is no longer I who live. Sabi sa Galatians 2:20. Binitawan na si Paul. Yung luma kong pagkatao, yung dati kong pagkatao, ay binitawan ko na. Bakit? Sapagkat pinatay na ito ng Diyos doon sa krus. Romans chapter 6, verse 6. Yung luma nating makasalanang pagkatao, kasama na ni Kristong namatay doon sa krus. Imagine po natin, mga kapatid, ang isang taong nakapako. Na-imagine po natin? Nung nandun po tayo sa isang relihiyon, hindi na natin kinakailangan mag-imagine dahil nakikita natin yung isang krus na may nakapako. Amen, mga kapatid? Mayroon pong 3 katangian ang isang taong nakapako sa krus. Una, nakaharap na lang siya sa iisang direksyon.
Yung ba nakapako sa krus, mga kapatid, pwede pa tumalikod? Hindi. Pwede ba siyang humarap sa kanan? Hindi. Sa kaliwa? Hindi. Isa na lang direksyon niya. Ganun ka rin. Dahil ipinako na ang luma mong pagkatao at binigyan ka na ng bagong pagkatao ngayon, isa na lang ang direksyon mo. Amen? Diretso ka na. Kaya ngayong kanta, I have decided, to follow Jesus. I have decided, to follow Jesus. Bakit? Kasi nga, nakaharap na lang siya sa iisang direksyon. Pangalawang katangian ng isang taong nakapako, mga kapatid, wala na siyang babalikan. Pag nakapako ka na ba sa krus, kapatid, sabihin mo, teka, makababa muna yung sinaing. Teka, makababa muna kasi hindi ko yata nailak yung pintuan. Hindi po, mga kapatid, pag nakapako ka na, wala ka nang babalikan. Amen, mga kapatid? Kaya kung itutuloy po natin yung awit, I have decided to follow Jesus. Ano susunod na linya? No turning back. No turning back. Wala nang balikan. At hindi ka na pwedeng bumalik sa luma mo pagkatao, patay na nga kasi. Hindi ka na pwedeng bumalik sa isinuka mo na, mga kapatid. Bakit? Kasi mapait yun. Saka maasim, saka marumi yun. Wala pong bumabalik doon, mga kapatid. Wala ka na babalikan. Naipako ka na eh. Pangatlong katangian, mga kapatid, wala na rin siyang pinaplanong para sa sarili niya sa hinaharap. Ang isang nakapako ba sa krus, mga kapatid, nagpaplano-plano pa para bukas? O sa Martes? O sa Miyerkules? Para sa sarili niya? Hindi na po, mga kapatid. Tinatanggap na po niya yung nangyari sa kanya. Hindi na po siya nagpaplano ng kanyang sarili. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kung ano man yung plano ng Panginoon sa atin ngayon, alam ko mabuti po ito, alam ko papaganda po ito na papaganda, pero you've got to relinquish yung mga sarili mong plano. Kasi minsan, tanggapin man natin o hindi, yung mga sarili po nating plano ang nakapagpahamak sa atin. Yung sarili mong estratehiya at diskarte, yung kaisipan mo, yun na nakapagpahamak sa'yo. Pero kung sumunod ka lang sana sa magandang plano ng Panginoon, maaayos kagad yung iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, relinquish. Sabi mo sa katabi mo, bumitaw ka. Pangalawa, mga kapatid, para mangyari yung leadership ni Jesus sa atin, hindi lang relinquishing, there must be a replacement. A replacement. Hindi lang pagbibitaw, kundi pagpapalit. Okay, ano sabi po doon sa talata? I've been crucified with Christ, and it is no longer I who lives, but Christ lives in me. May kapalit na pala. Hindi na pala ikaw ang nabubuhay, may iba nang pumalit na nabubuhay sa'yo. And who is that? Si Jesus Christ. As we relinquish the control of our lives to Jesus, we must now let Him replace us as leader of our lives. Kaya naalala niyo, mga kapatid, pag nagde-dedicate po dito tayo ng sanggol, ng bata, di ba ipinapaalala po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na hindi naman ikaw ang may-ari ng bata. Hindi naman ikaw ang may-ari ng anak mo. Kung ikaw ay frustrated engineer, huwag mong gawing engineer yan. Amen? Kung gusto niyang vulcanizing. Tama, mga kapatid? Kung gusto po niya yon, ililid po siya ng Panginoon, payayabanin siya ng Panginoon bilang kung meron po siyang vulcanizing shop. Amen, mga kapatid? Kasi minsan nakakaisip po tayo, okay, ikaw ay papagpalain lang pag ikay nakatapos ng pag-aaral. Salamat po, mga kapatid, sa mga opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon, mapaaral po natin yung ating mga anak. Amen, mga kapatid? Pero, dahil tayo po ay nasa biyaya, nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon, kinikilala po natin, mga kapatid, na mga hawak ng buhay ng aking anak ay hindi yung plano ko, kundi siya. Hindi, magugulat na lamang po tayo, hindi man nakatapos yung anak natin, pero bakit? Meron po mga ginagawa ang Panginoon sa buhay niya na, sabi mo sa katabi ko, minsan mas mayaman pa sa akin yung anak ko. Amen, mga kapatid? Bakit po? Because God is at work in our lives. And so, when we replace ourselves sa leadership natin, sa leadership ni Jesus, something good happens. Mas lalong napapabuti. Amen, mga kapatid? Now, huwag po tayong uuwi mamaya, sabihin natin sa ating mga anak, tumigil ka na ng pag-aaral, ha? Ikaw ay magtrabaho na lang. O hindi sasabihin ni Brother Allen sa mga kambal, anak, maglagay na lang kayo ng sa mga karton, ha? Ng mga... Hindi, mga kapatid.
Sige, pag-arali po natin sila. Pero ang iniisip po natin is, Lord, kayo po ang may control sa aking mga anak. Kayo pong magpapalaki sa aking mga anak. Kayo po, Panginoon, ang bubuhay sa aking mga anak. Amen, mga kapatid? Si Ephraim po, nandun po sa Thailand ngayon, alam niyo na po, at yung iba po sa inyo na alam na, whenever I pray for my son, sinasabi ko lagi kay Lord, Lord, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Ephraim doon, solo na siya. Nang kumustahin ko po namin siya, sabi namin mag-asawa, anak, kumusta ka naman dyan? Sabi ni Ephraim, huwag niyo po akong alalahanin. Masayang-masaya po ako rito. Wow! Ano kayang ibig? Tapos tayo naman, no? Sumagot na nga yung anak natin ng masayang-masaya siya. Mag-iisip pa rin tayo, masayang-masaya, ano kaya yun? Baka kaya mamaya masayang-masaya, kasama niyo yung ladyboy. O kaya masayang-masaya siya kasi, pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, titingin ka sa Panginoon, Lord, hindi lang ako ang anak mo rin yung anak ko. Tandaan po natin mga kapatid, wala pong apo ang Diyos. Lahat anak. Hindi ibig sabihin sumampalataya ang tatay, sumampalataya ang nanay, yung anak nila ay magiging apo ng Diyos. Hindi. Lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat bawat isa po sa atin individually ay kailangan sumampalataya. At pag sumampalataya ka, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Anak po ninyo ako, Panginoon, at anak nyo rin po, yung anak ko na nandoon sa Thailand, iniakabilin ko po siya sa inyo. At kapag ginawa po natin yung mga kapatid, magkakaroon po tayo ng kapayapaan na lampas pa sa kaya nating i-manufacture na kapayapaan. Amen mga kapatid, palakpan nga po natin si Lord. Hallelujah. Replacement. Let Jesus replace you, kapatid. Let Jesus lead you. Bitawan mo, i-relinquish mo na yung leadership ng buhay mo sa Kanya. Meron pong kasabihan, kasi may nagmamayabang, sabi niya, God is my co-pilot. Wow! Grabe, God is my co-pilot. May sumagot sa Kanya, if God is your co-pilot, exchange seats. Kung ang Diyos ay co-pilot mo lang pala, di sino nagdadrive niyan? Ikaw, co-pilot mo lang siya eh. Kung co-pilot mo lang ang Diyos, magpalit kayo ng upuan. Amen mga kapatid? Sabi sa katabi mo, palit na kayo ng upuan ni God. Praise God. There has to be a replacement. If you say, God is your co-pilot, magpalit kayo ng upuan. Gawin mo siyang super ng iyong buhay. Amen? Relinquishing, replacement. Pangatlo mga kapatid, para maging leader talaga si Jesus sa buhay natin. Let us see. Reliance. Ibig sabihin ng relinquishing, may bibitawan ka, pagbibitiw. Yung replacement, mayroon kong pagpapalit. Yung reliance, eto na, pagtitiwala. Amen? Aside po ng talata, the life I now live in the body, I live because of the faithfulness of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Meron ng pruweba si Pablo na sasamahan siya ng Diyos eh. Kasi nga, merong Diyos na nagmahal sa kanya. Sabi doon, this Christ loved me. This Christ gave Himself for me. This Christ deserves my reliance. This Christ deserves my trust. This Christ deserves my prayer, my thanksgiving, my service, my servanthood. This Christ. Kasi nga, minahal na ako ng Kristong ito. Ano po? Alam niyo, meron pong mga ang trabaho mahirap. Isa po sa mahirap na trabaho yung mga deep sea divers na naglilinis po ng mga kalat doon sa karagatan. At para makarating daw po sila doon sa seabed, kailangan po nila ng oxygen. And sometimes yung oxygen para hindi po maubos, kasi kung nasa tangke lang, mauubos po agad yung ilalim na nila. Kailangan po, meron pong hose. Mahabang hose mula po doon sa barko kung saan sila nag-dive. Nakakabit po sa kanila, tapos nandoon sila sa ilalim. At kinakailangan po nilang magtiwala na wala pong papatay ng oxygen doon sa taas. Saan po nanggagaling yung buhay nila mga kapatid habang naglilinis sila doon sa seabed? Mula sa taas. Ganon din po tayo.
Habang nandito tayo sa mundong ito, mga kapatid, magtiwala po tayo na yung buhay na galing sa taas, the life of Jesus Christ, is truly more than enough to sustain you while you are living here on earth. Amen, mga kapatid? Reliance. Kailangan po nating magtiwala. At yan po yung unang activity ni Jesus. Bakit siya buhay? Kasi nga, nililid niya tayo. Punta po tayo sa O ng Lord. Ownership. Paano mo nalaman na buhay si Kristo, mga kapatid? The second distinct activity of Jesus that will help us see, mga kapatid, that He is living within us is, Roman numeral number 2, ownership. Yeah. Sabi naman natin ownership. Sabi ng Ephesians 3:16-17, I pray that from the glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Verse 17, then Christ will make His home in your hearts. Ganda, no? Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Kailan po nagsisimulang manahan si Lord o si Kristo sa buhay natin, mga kapatid, nung tayo po ay di pa mananampalataya? Nung tayo po ay tumanggap na sa Kanya. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 23, and to this Jesus replied, when a man loves me, he follows my teaching, then my Father will love him. And we will come to him, yung tatay niya, tsaka siya, we will come to that man and make our home with him. So ang usapin po, mga kapatid, ng mga talatang ito ay hindi po tungkol sa pagtira ng Diyos sa atin. Wala na pong question doon. Meron po bang nagdududa rito na nakatira sa iyo ang Diyos? Pinagdududahan mo pa rin ba pagkatapos na po ng marami natin na pag-aralan? Huwag na. Tapos na. Nakita na ho natin that truly Christ lives in us. Pero ang question po, mga kapatid, sa mga talatang ito ay hindi po yung Christ living in us, but Christ making Himself at home while He is living in us. Nabasa po natin yung talata, we will make our home with Him. We will come to that man and make our home with Him. Mga kapatid, di ho ba kapag may bisita ka, anong sinasabi mo sa bisita mo para hindi siya mahiya? Feel at home. Oy, feel at home, ha? Pag sinabi pang feel at home, ano na ibig sabihin nun? Ano binibigay mo sa kanyang authority pag sinabi mong feel at home? Pwede na ba siya magbukas ng refrigerator? Feel at home nga eh. Pwede ba kaya siyang humiga na sa inyong couch, sa sofa? Feel at home, ha? O, huwag ka humiga dyan! Pag feel at home ba, mga kapatid, ay pwede ba siyang mag-relax? Feel at home eh. Parang ganito rin, mga kapatid. Nakatira na si Kristo sa atin, pero sinasabihan natin si Kristo, Lord, feel at home. Feel at home in my life. So that si Kristo ay hindi lang nakatira sa atin, mga kapatid, kundi siya po ay feel at home. Ibig sabihin, may access po siya sa lahat ng sulok ng ating buhay. Hindi po yung nagpabautismo tayo sa tubig, tapos sabihin natin sa pastor, Teka, pastor, yung wallet ko, mababasa. Bakit magkano ba laman ng wallet mo? 50 pesos. Ayaw mo mabasa yung 50 pesos mo. Diba? Sino may-ari ng wallet mo? Si Jesus. Sino may-ari ng bahay po natin? Si Jesus. Ang Diyos. Sino po may-ari ng sasakyan natin? Ang Diyos. Sino may-ari ng asawa natin? Ang Diyos. Sino may-ari ng mga anak natin? Ang Diyos. Sino may-ari ng negosyo natin? Ang Diyos. Sino po may-ari, mga kapatid, ng bank account natin? Ang Diyos. Sapagkat wala pong lahat yan, mga kapatid, kung hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng talino, ng lakas, ng abilidad, ng kakayanan, ng biyaya, ng pabor, ng bukas na opportunity para makipag-usap sa inyong mga ka-business deals. Wala pong lahat yan kung wala po si Kristo. Therefore, mga kapatid, huwag lang nating patirahin si Kristo sa ating mga buhay. Hayaan nating maramdaman niya talagang siya yung may-ari sa atin. Na hindi po tayo nag-grieve kay God. Pinag-aralan po natin ito sa Holy Spirit. Grieving the Holy Spirit and quenching the Holy Spirit. Ibig sabihin, pinipigilan po natin yung pagkilos ng Diyos. He will never be at home in our hearts and in our lives, mga kapatid, kapag may gusto siyang gawin sa ating mga buhay, pero pinipigilan natin siya. Huwag po, mga kapatid. Let Him feel at home. Ano po? Dahil, totoo naman, nakatira na siya sa atin. Ang kulang na lang,
is how will we make Jesus feel at home sa atin? Gaya po nung sino mga kaibigan ni Jesus Christ, mga kapatid, yung mga kapatid? Si Mary, si Martha, saka si Lazarus. Si Jesus gustong-gustong tumambay sa bahay nila. Gustong-gusto ni Jesus pumupunta sa bahay nila. Bakit? Feel at home si Jesus. Jesus knew that there is a space for Him in their home. Jesus knew that when He comes there, He is welcome. Jesus knew that when He comes there, ay magiging hospitable si Martha. At si Mary naman, mga kapatid, ay uupo doon sa kanyang paanan at makikinig sa kanyang mga kwento at sa kanyang mga katuruan. Jesus was at home, in the house of Mary, Martha, and Lazarus. Our prayer, mga kapatid, is that Jesus will also be at home. Wala nang question sa pagtira kasi nakatira na siya sa atin. Ang question na lang is He at home? He is the owner of our lives. Let Him be the owner of our lives. Amen, mga kapatid? Letter O. Ano yung letter R? The third distinct activity of Jesus is what? Relationship. Relationship. Buhay si Jesus. Bakit? Kasi meron po tayong relationship sa Kanya. Sabi po ng Galatians chapter 1:15-16, but when God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace, was pleased to reveal His Son to me o in me. Pagka to me, nasaan yung nagre-reveal? Nasa labas, nasa loob? Nasa labas. Pero pagka pleased to reveal His Son in me, saan nagbumula yung revelation? Nandoon sa loob. Bakit nasa loob? Kasi magkarelasyon na tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos nakatira na po sa atin. Nakuha po natin, mga kapatid, to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. My immediate response was not to consult any human being. Ang ganda-ganda po nung verb na to reveal. It is from the Greek word apokalupto. Ando po yung spelling at saka yung phonetic spelling. Apokalupto. Na ang ibig sabihin po ay to uncover, to disclose. Sino po dito nakabili na sa karinderya? Amen? Pag ikaw ba nakabili na sa karinderya, tuturo mo lang yung kaldero, sabi mo, ano man ang nandiyan yan ang bibiling ko. Ganun ba tayo bumili, mga kapatid? Hindi. Anong gagawin natin, mga kapatid? Bubuksan mo isa-isa. Yung iba inaamoy pa. Bago to. Kailan to niluto? No? Yan, ay, bopis. No? Ang ginagawa mo, apokalupto. You are uncovering. You are removing the cover. Sabi nung definition natin, so that what is concealed, yung nakatago, is now revealed. Amen? And so, pag binuksan na, wow! No? Pagka nagbubukas ka, wow! Uy, ang bango! O magpapasko na naman, baka marami kang bubuksang regalo. Amen? Habang nagbubukas ka, natataranta ka pa. Dati, nung konti lang ang regalo mo, iniingatan mo kasi gagamitin mo pa yung yung wrapper. Pero ngayon, tapos, wow! Kasya sa akin ito. Gusto ko pustisong ito. Wow naman! Ilang beses mong babanggitin ng, wow naman! Praise God! Bakit? Because nga, you are surprised but by something, mga kapatid, that is all the while concealed, nakatago lang. Pero now, nangyayari yung apokalupto, nangyayari yung revelation. Kaya nga po, sabi ni Pablo, God was pleased to reveal Jesus to me. God was pleased to uncover who Jesus is to me. Kaya dati hindi niya kilala si Jesus, kaya nga po, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Pero nung nakilala na po niya si Jesus, unti-unti nire-reveal ni God, Jesus is the Messiah. Wow, Jesus is my healer. Tapos pag dumadaan ka, mga kapatid, sa iyong mga karanasan, and then there is a revelation of who Jesus is. No? Hindi ka naman nakapag-aral sa exam mo, pero nasagot mo yung exam, hindi dahil sa nakachamba ka, kapatid, kundi all the while parang naalala mo na naituro yun, mga kapatid. Who is that? Jesus. Jesus has been made unto you wisdom. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Kaya sabihin mo na lang, wow, pero mga tsambahan ko yun. Hindi yung tsamba, kapatid. Si Jesus yan. Biruin mo, nakakausap ko pa yung parokyanong yun na sana ay nakaalis na.
Biruin mo, nakapag-park pa kami sa SM, etc., wala na sanang parking space, pero meron pa rin. Wow! Nasabihin ba natin, galing talaga natin tsumempo, ano? Hindi. It is the favor of God. Kaya kapag na-uncover siya ng wow! Hallelujah. Sige, palakuhan po natin ng Panginoon. So, na-uncover po kay Paul, mga kapatid, kung sino si Jesus. Apokalupto. Because God was pleased to reveal Jesus to him. And you know, mga kapatid, God is pleased to reveal Jesus to you. Gustong-gusto ng Diyos, Ama natin, mga kapatid, na makilala mo pang lalo si Kristo. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 3:18, we are to grow. Sabi natin, grow. To grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, sino? Jesus Christ. Let there be lots of apokalupto na nangyayari sa tuwing magigising ka. Sa tuwing magbubuklat ka ng salita ng Diyos. Ay, hindi na pala binubuklat ngayon. Sa tuwing mag-i-scroll ka ng salita ng Diyos na nandyan sa iyong smartphone. Sa tuwing mananalangin ka, let there be mangyari yung apokalupto na nare-reveal sa iyo si Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Why? Kasi nga may relationship po tayo sa Kanya. And that is the best relationship, mga kapatid. Kasi nga, there is always a wow moment. Kapag ka lagi mo nare-reveal sa si Kristo, sabi mo, wow, ganda naman ang pinakita ng Panginoon. Wow! 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 Kagabi po, mga kapatid, kahapon pala, nagpapasukat po kami ng, ano pinapasukat natin? 59 years old na po ako eh. Screen door. Papasukat po kami ng screen door. After 1 year, yan, nakaipon na kami pampasukat ng screen door. Tumawag po kami sa isang manggagawa. Tapos sabi na, meron din po kayong ginagawang glass, kasi nga po yung salamin naman po doon sa aming dining table, nabasag. So tinakpan na lamang po namin, kasi nga basag pa. Sama na lang natin to, sinama. Okay, tapos yung isang, palalagyan po namin ng pintuan doon sa labas. Yung pintuan doon sa ilalim ng lababo. Maliit lang naman. So, may gastos po, mga kapatid. Nagpasukat po kami kahapon. Alam niyo po ba, mga kapatid, na biglang mayroong pong isang kapatid na nagsabi na nagkaloob siya sa amin. Para siguro blessing. Pinagpala siya ng Panginoon, bless po kami. Tapos, sabihan ko, papapag-pray ko po sa inyo, tama-tama yan. Sabi po ni sister, tama-tama yan kasi papagawa kami na etc. Alam ko na yun, the same person, mga kapatid, na nagbigay, nagkaloob na, nagdagdag pa, nagkaloob pa ulit. And sabi po namin, wala kami ibang masabi kundi, praise the Lord, wow. Wow. Bakit, mga kapatid? Kasi habang dumadaan ka sa isang pangyayari, nandoon si God para ipakita sa iyo kung sino siya sa buhay mo. Amen, mga kapatid? Mga kapatid, ano man yung kulang sa iyo, kapatid, there will be a wow moment for you. Sige, palapakan po natin si Lord. There will always be a wow moment for you. And that is the best relationship. Kasi po, sa relation po natin kay Kristo, wala akong sekretuhan. Hindi siya nagsisikreto sa atin. Sabi ng Matthew 16:17, Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you." Nangyari ba yung apokalupto? Yes. Tinatanong kasi ni Jesus sa kanyang mga disciple, ano sinasabi ng mga tao kung sino ako? Bigla sumagot po si Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi sa kanya ni Jesus, hindi nanggaling sa iyo yan. It has been revealed to you by my Father. May apokalupto. Mayroon pong nangyaring uncovering. Sabi sa Matthew chapter 13, 10-11, the disciples came to him and asked, "Why do you speak to people in parables?" Si Jesus Christ po kasi pag nagkukwento, parables. Sabi ni Jesus, he replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you," the disciples, "but not to them," yung unbelievers. Amen? So yung knowledge, kapatid, para sa iyo. Para sa iyo, may apokaluptong nangyayari sa tuwing ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos. And I pray, mga kapatid, habang nakikinig ka ng mensaheng ito, may apokaluptong nangyayari habang ikaw ay nakaupo. Kinakausap ka ng Panginoon. Amen? So sa atin pong mga pinananahanan ni Kristo, ikinalulugod po ng Diyos to reveal Jesus to us. Ano po yung L?
Leadership. Lumabas na. Ano yung O? Ownership. Ano yung R? Relationship. Bakit buhay si Kristo? Kasi nga, letter D, may nangyayaring discipleship. Amen? Tingnan niyo po ito mga kapatid. Ang ganda ng verse na ito. Galatians chapter 4 verse 19 says, "My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth, until Christ is formed in you." Ang tawag po ni Pablo sa mga taga-Galacia, mga kapatid, ay dear children. Ipinapalagay po ni Pablo na yung mga taga-Galacia ay kanyang spiritual na anak. Bakit po? Sapagkat siya po ang nag-akay sa kanila. Sa kanyang mga missionary journey, siya po ang nag-akay sa mga taga-Galacia para sumampalataya sila kay Kristo. Parang siya ang nagbuntis para sa kanila. Kaya nga po, meron po mga pastor, natutukso po sila na magpatawag na tatay sa kanilang mga kakongregasyon. Ang tawag tatay, si tatay pastor. Bakit? Kasi nga, parang si tatay pastor, siya yung naging dahilan bakit kami na born again, bakit naligtas yung aming pamilya. Kaya tawag namin sa kanya, tatay pastor. Mag-ingat lang po tayo mga kapatid sa minsan nagpapatawag ng tatay kasi baka mamaya mamanipulate po mga kapatid yung term at ikaw ay mapasailalim sa witchcraft. Mamanipulate na, oy, ako tatay mo. Teka, pastor ka namin. Hindi, tatay mo ako. At ang tatay sinusunod. So therefore, kung anong sabihin ko, yun ang gagawin mo. Kung anong desisyon ko, yun ang dapat mong gawin. Ang pangalan ko ay Kibuloy. Tatay na. Ano po? Bakit? Kasi kung may tatawag na sa yung tatay. Ano po? Kaya, mahirap po, hindi pastor na lang. Dati nga po nung nagsisimula po ako sa pagpapastor, ang tawag lang sa akin, kuya. Okay lang po mga kapatid. Kahit tawagin nyo kung kuya, tito, tatay, wag lang lolo. Wag lang lolo. It does not matter mga kapatid because yung tawag pong pastor, yan po ay isang position lang po yan. Hindi nyo po napapansin? Pakunti na po ang mga pastor ngayon, dumadami na ang bishop. Amen? Ano po ba yung bishop mga kapatid? Yung bishop po mga kapatid ay pastor ng pastors. Ibig sabihin, kung may inaalagaan kang isang kongregasyon, you're a pastor. Now, to distinguish, kapag may inaalagaan kang pastors, no, na nag-aalaga ng congregations, so ang inaalagaan mo na yung pastors, yan, pwede ka nang tawaging bishop. Nakakalungkot lang mga kapatid, bakit? Sapagkat mayroon po mga bishop, wala namang inaalagaan pastor. Ito matindi. May mga bishop, wala naman church. Ano po? And so si Paul, mga kapatid, nag-alaga po siya sa mga taga-Galacia. Sabi niya, eto na naman, nagbubuntis na naman ako until Christ is formed in you. Ano po ba yung unang ipinagbuntis ni Pablo nang makilala po ng mga taga-Galacia si Kristo? Pero may kalaban po sa aklat ng Galacia na di po ba't nag-series po tayo sa Galatians? Sino po mga kalaban sa Galatians? Yung Judaizers. Sino yung mga Judaizers? Sila po yung mga nagtuturo na ligtas ka ng biyaya, pero kailangan mong pangatawanan. Kailangan mong magpatuloy sa buhay Kristiyano gamit ang iyong mga gawa. Sa aklat ng Galacia, gamit ang pagsunod sa kautusan. Kaya dahil po doon, nalilito po yung mga taga-Galacia. Kaya sabi ni Pablo, sinulatan niya sila, sabi niya, eto na naman, ako po ay nagbubuntis na naman, my dear children, for whom I am again in the pains of childbirth. Ipinagbubuntis ko na naman kayo. Natapos na yung inakay ko kayo kay Kristo, pero ngayon, nagbubuntis na naman ako para sa inyo until Christ is formed in you. Yun po yung discipleship. Sapagkat hindi po sapat mga kapatid na tayo po sumampalataya lang kay Kristo. Napakahalaga na tayo po ay maturuan, na tayo po ay ma-disciple. Now, yung pong, baka magkamali po tayo ng isip, yung pong Galatians, hindi po yan isang lugar lang. Yung Galatia po mga kapatid ay isang probinsya. At mababasa po natin sa Acts chapter 13 and 14 na yung Galatia ay binubuo po ng Antioch of Pisidia, Iconium, Lystra, Derbe. Yan po yung mga pinuntahan ni Pablo sa probinsya ng Galacia. Ano po? At sa talatang ito, nagpapatuloy po siya ng buong pagmamahal ng paglelabor para maakay naman niya
yung mga tumanggap na nga kay Kristo, maakay naman niya sa mas malalim pang pagkakilala kay Kristo. May kaaway sa Galacia, kaya sabi niya, eto't nagbubuntis na naman ako, kasi kailangang ituro ko sa inyo na Jesus what? Period lang. Wala nang kautusan. Hindi na dapat haluan ng inyong mga gawa. Kaya po, magpasalamat po tayo sa Diyos kapag natuturuan po tayo ng salita ng Diyos. No, nagbubuklat po tayo ng salita ng Diyos at malinaw na naipapahayag po sa atin para tayo po ay makaunawa at tayo po ay lumago. Amen mga kapatid? Ang sabi po ng Ephesians chapter 4:11-13, Now, these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, sila po yung tagapagtatag ng iglesia, the prophets, dala po sila ng salita ng Diyos, the evangelists, taga-akay po sila kay Kristo, the pastors, tagapag-alaga, and the teachers, tagapagturo. Nandun ba ako? Ayun, nandun naman pala, yung pastors. Nandun po pala kami nila Pastora Jane, Pastor James, Pastor Rodel. Pag-pray niyo po si Pastor Rodel, may trangkaso po siya ngayon. Lagnat laki lang naman po yan. Pastor, lagnat laki. Nanonood dyan yun. You're graced, you're healed. Mga kapatid, pinagkalooban daw po ni Lord ng fivefold ministry. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang church. Kaya po kami, regalo po kami ni Lord sa inyo. Kung paanong, ayon naman sa 1 Peter chapter 5, kayo naman na flock of God, regalo rin ng Diyos sa amin. Amen mga kapatid? Kaya po tayo merong membership covenant. Kasi nga, pareho tayong ipinagkaloob ng Diyos sa isa't isa. Ano po? So Christ now lives in us. Nakatira na po siya sa atin nung tayo po ay iligtas niya. At gusto ng Panginoon, ma-form po siya sa atin in a definite way. Paano po tayo ma-form kapag napasako po tayo sa kanya mga tagapagturo? Hanggang kailan ba tayo magtuturuan? Sabi sa verse 12, Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church and the body of Christ. Nandito po pala kami, nag-exist kami to equip you. Kaya nga po ang ating mission statement is, by the grace of God, to bring people to Jesus Christ and to the fellowship of believers, involve them in biblical instruction, equip them for the task of edification and evangelism in order to glorify God. Hanggang kailan po yun mga kapatid yung equipping? Ayun. Hanggang balik po sa 12. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. And then habang nabibuild up, verse 13, this will continue until, sabihin natin until, we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature. Mature ka na ba? Mature na ba ako? Hindi pa. Papunta po tayo doon. Pansinin niyo mga kapatid, hindi nakalagay dyan, matured. Kasi kung matured, di tapos ka na. Matured ka na. Siguro sa physical, pwede. No? Matured ka na. Pero in the spirit, mga kapatid, sabi po ng Biblia, that we will be, in the future, mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. So may standard si Christ. Amen? At si Christ na nakatira po sa atin, At si Christ na nakatira po sa atin, kumpleto na tayo. Pero ang pinag-uusapan po dito yung behavior po natin. Unti-unti, binabago po tayo ng Panginoon upang yung standard na yun sa ating spirit, born again spirit, ay maabot po natin. Meron po bang mga makakaabot doon? Sana, bago mamatay. Pero di po ba mga kapatid, hanggang mamatay po tayo, meron pa rin po tayong binabago sa ating mga sarili. Pinagtatagumpayan sa ating mga sarili. Ang maganda nun mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa discipleship. Kaya buhay si Kristo kasi He is our leader. Kaya buhay si Kristo mga kapatid because He owns us. Kaya buhay si Kristo mga kapatid na nakatira sa atin, meron tayong relationship sa Kanya. At ngayon siya po yung nagpapalago sa atin. Hindi po ako, hindi po ang church na ito,
Si Christ. Si Kristo po, gumagamit lang po siya ng tao. Final thoughts, mga kapatid, pumapayag ka ba ma-disciple? Like Paul, we can insist to this unbelieving world that Jesus is alive. Huwag po tayong pumayag na sumabay sa sanlibutan, sabihin nila, oh nga, wala si Kristo. Wa-epek si Kristo. No, mga kapatid? Buhay si Kristo. Ba't buhay si Kristo? He leads me. Ba't buhay si Kristo? He owns me. Bakit buhay si Kristo? He has a relationship with me. Bakit buhay si Kristo? Because He is discipling me. Having received Jesus as Savior and Lord, He permanently resides in us. That is why we have relinquished to Him what? The leadership of our lives. Allowing Him to exercise His ownership of everything we are and everything, all things we have. Enjoying a deepening what? Relationship with Him every moment. And lastly, through discipleship, growing in His grace and knowledge. Ano po take away natin, mga kapatid, sa umagang ito? Sabay-sabay po natin sabihin, I believe and I know that Jesus, my Savior and Lord, is alive forevermore. Let us pray. Thank you, Jesus. Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Gaya po ni Pablo, ipinagsisigawan po namin, iginigiit po namin sa mundong ito. Ano man ang circle of influence namin, kami man ay nasa bahay, kami man ay nasa kapitbahayan, kami man po ay nag-aaral, kami man po ay may trabaho, sa opisina o may negosyo, Panginoon. O kami man ay nasa labas lang nakikipaghuntahan, nakikipagkwentuhan, we insist, iginigiit po namin, ipinagpipilitan po namin buhay ka, Panginoon. Dahil ikaw ang nangunguna at nangangasiwa sa amin. Thank you for your leadership. Thank you, Lord, for your ownership. Dahil ikaw naman ang may-ari ng lahat, Panginoon, hindi po kami kakabahan. Hindi po kami, Panginoon, maaatubili. Hindi po kami maaalinlangan. Hindi po kami, Panginoon, matatakot dahil ikaw ang may-ari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang lahat ng aming mga pangangailangan. Titingin lamang kami sa iyo and you provide for all things. Thank you, O Lord God, for this beautiful relationship, this wonderful relationship. Na noon, Panginoon, nakikipagrelasyon kami kay Satanas, nakikipagrelasyon po kami, Panginoon, sa sanlibutang ito. But today, Lord God, we have a perfect and growing relationship with you. Continue to disciple us. Lord, sa ating magbubuklat po kami ng salita mo, magbabasa, magbubulay-bulay, makikinig ng iyong salita. May matutunan po kami, Panginoon, na iaming ikakalago, ikalalalim pa sa pananampalataya. Upang magpatuloy po kami sa pag-mature until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, becoming mature and attaining to the fullness of Jesus Christ. Yes, Lord, we believe, we know that you, Jesus, our Savior and Lord, you are alive forevermore. Uuwi po kami ngayon, Panginoon, baon po ang mga katotohanan ito. And dalangin po namin, Panginoon, na ano man ang maging sitwasyon namin this week, mabalikan po namin ang mga katotohanan ito. Na ikaw naman talaga ang nangunguna sa amin, na ikaw may-ari sa amin, na meron tayong relationship at hindi ito mawawala, na nagtuturo ka sa amin. We submit to you, Lord. Kapatid, kung nakinig ka ngayon, ikaw man ay nandito sa congregation, o ikaw man ay nandiyan sa online, I pray na kilalanin mo si Kristo. Tanggapin mo siya na iyong Panginoon tagapagligtas upang ikaw ay maligtas. Sampalatayanan mo siya. Sa maikling pagkilala kay Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako ay isang makasalanan. Salamat po, pinatawad niyo ang lahat kong kasalanan. Salamat po sa pagkakataong itong makapanampalataya sa inyo. Kinikilala ko ang tinapos niyong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ngayon ay nililigtas niyo. Pinapatawad sa lahat kong kasalanan. Isinusulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At kailanman ay hindi buburahin. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen and amen. Inihiling ko po, Panginoon, gabayan mo po ang tao ngayon. Kung narito po siya sa church, we pray, O Lord God, matulungan mo po kami na siya ay tulungang mapalago para siya po ay lumalim pa sa pagkilala. Kung siya naman po ay nasa online, dalangin ko,
pagkalooban mo siya ng isang Grace Church. Isang iglesia, Panginoon, ang tinuturo ay ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay upang lumago siya kay Kristo, so that Christ will be formed in Him, in her. Please receive the glory, Lord, the honor and the praise. For we pray all of these things, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Ihanda po natin ating mga puso, mga kapatid, sa magitan po ng worship song.